Nang umalingaw-ngaw sa buong silid-pulungan ang utos na iatras lahat ng pamumuhunan, ngayon na. Walang sinuman ang nag-akala na sa loob ng ilang oras, ang Pilipinas ang magiging mahalagang salik na magpapatawag pansin sa buong mundo. At ito ang kwento ng isa sa pinakamapanganib na misyon ng pagkakawanggawa na maaaring magpabago sa kapalaran ng mga tao sa Gaza Strip magpakailanman. Ibalik mo sa akin ang lahat ng pamumuhunan agad-agad. Ang hiyaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong salaming silid-pulungan sa pinakataas na palapag ng isang financial hub sa Dubai, ano pat tila huminto rin ang air conditioning. Ang lalaking nasa maagang 60s, may-ari ng isang higanteng pondo sa rehiyon, ay mahigpit na nakakuyom ang mga kamao, ang mukha ay namumula sa galit. Sa harap niya ay isang malaking screen na nagpapakita ng mapa ng mga ruta ng pagpapadala sa dagat na may mga numero ng panganib na lumabas na kulay pula. Hindi ito dahil sa pagbagsak ng stock market, hindi dahil sa pagbabago-bago ng presyo ng langis, kundi dahil sa paulit-ulit na pagkabigo ng humanitarian routes na sinubukang buksan ng maraming bansa patungo sa Gaza Strip na naging isang political at economic trap. Ang sinumang makialam ay kadalasang napipilitan mula sa lahat ng panig. Karamihan sa mga investor ay piniling umatras tigil donasyon, tigil pagpapadala, tigil kahit nabanggitin. Hindi natin dapat sunugin ang pera sa isang misyon na hindi kailanman magtatagumpay, aniya. Pinalamig ang tono ng boses, ngunit lalong nakakatakot. Kung ang isang bansa ay magiging matigas ang ulo na magpadala ng delegasyon, hayaan silang bumagsak mag-isa. Isang pangalan ng bansa sa screen ang lumaki ng hindi inaasahan, Pilipinas. Nagtinginan ang mga tao sa silid-pulungan. Isang babaeng assistant ang mabilis na nag-scroll ng impormasyon. Naguulat na isang maliit na delegasyon ng Pilipinas ang tahimik na naglalakbay sa maraming bansa sa Middle East. Ang kanilang layunin ay hindi malaking press conference, hindi ang humingi ng kredito mula sa mundo, kundi ang magbukas ng pansamantalang ligtas na daanan para sa gamot, malinis na tubig at mga pangkat ng medikal na Pilipino. Tumawa ang malaking investor. Ang maliit na bansang iyon na hindi mahilig sa alitan? Gagawin ba nila ang hindi magawa ng mga superpowers? Walang sumagot. Kasabay nito, sa isang maliit na eroplano ng hukbong himpapawid ng Pilipinas na gumagapang sa kalangitan ng gabi, ang pinuno ng delegasyon, si Remedios Remy Villamor, ay nagbabasa ng isang makapal na folder ng impormasyon na may matatag na tingin. Hindi siya isang maingay na politiko, hindi rin mahilig humarap sa kamera, kundi isang diplomat na nakapagtrabaho na sa maraming lugar ng labanan. Sa tingin ninyo, hahadlangan ba tayo? Tanong ng kanyang assistant ng mahina. Isinara ni Remy ang folder at tumingin sa kadiliman sa labas ng bintana ng eroplano. Oo naman, sagot niya. Ngunit kung ang lahat ay matatakot, walang makakakuha ng gamot, walang batang makakalabas mula sa mga guho, at walang sinuman ang maniniwala pa na ang neutralidad ay may kahuluhan, bahagyang umuga ang eroplano dahil sa agos ng hangin. Ang mapanuyang tawa ng investor ay hindi pa nawawala. Ngunit sa gabing iyon, walang nakakaalam na ang pagtawag para sa pag-atras ng lahat ng pamumuhunan ay magiging simula ng mga pangyayari na magpapatingin sa buong mundo sa Pilipinas ng may bagong pananaw. Ang delegasyon ng Pilipinas ay mayroon lamang 11 katao. Kung ihahambing sa malalaking delegasyon mula sa mga superpower, napakaliit nila anupat halos walang nakakapansin. Ngunit sa likod ng pagiging simple, bawat isa ay maingat na pinili. Si Remy ang pinuno ng delegasyon, si Rear Admiral Generoso, Jenner Diaz ang eksperto sa logistics sa dagat, si Dr. Narisa Risa Aquino ang pinuno ng Emergency Medical Team at mayroon pang isang Arabic negotiator, isang eksperto sa batas ng pagkakawanggawa, isang intelligence coordinator at ilang satellite communication officer. Dumating sila sa Amman nang walang malaking seremonya ng pagtanggap. Mayroon lamang 3 van na naghihintay sa ilalim ng kulay kahel na ilaw ng paliparan sa gabi. Bumaba si Remy sa hagdan ng eroplano, may hawak na isang madilim na asul na folder. Ang folder na iyon ang puso ng misyon. Isang panukala na ganap na binalangkas ng Pilipinas sa ilalim ng pangalang Channel of Life. Ang prinsipyo nito ay simple ngunit matalim. Walang armas na ipapasok. Lahat ng panig ay maaaring makilahok sa pag-inspeksyon. Magkaroon ng mga opisyal mula sa maraming bansa na magsilbing saksi, ipadala muna ang pinakamahalagang kagamitan na ang mga ospital ang pangunahing destinasyon. Walang bansa ang magpapangasiwa ng kredito.
Hindi ito isang panukala para may manalo, sabi ni Remy sa kanyang koponan sa van habang patungo sa kanilang tuluyan, kundi isang panukala na magpapababa sa pagkalugi ng lahat ng panig at mabibigyan ng pagkakataon ang mga mamamatay. Ang mga salitang iyon ay tila simple, ngunit alam ng lahat na halos imposible ito dahil ang bawat panig sa labanang ito ay walang tiwala sa isa't isa. Maraming beses na nabigo ang mga tulong dahil itinuturing itong may nakatagong motibong pampulitika. Minsan, ang mga truck ay pinigil. Minsan, ang mga ruta ay isinara. Minsan, isang tsismis lamang ay nakasira ng kasunduan sa magdamag. Sa unang gabi sa Amman, hindi nakapagpahinga ang delegasyon ng Pilipinas. Kailangan nilang magsimulang magpulong agad sa isang maliit na hotel na ang ground floor ay ginawang pansamantalang coordination center. Maraming screen ang nagpapakita ng satellite maps. Ang mga ruta sa lupa ay may guhit na dilaw, ang mga ruta sa dagat ay asul, at ang mga risk point ay matingkad na pula. Itinuro ni Rear Admiral Generoso Diaz ang isang ruta. Kung sarado ang ruta sa lupa, kailangan natin ng alternatibong ruta mula sa baybayin, ngunit kailangan ng mga taong magpapatunay sa bawat punto. Idinagdag agad ng humanitarian law expert. At kailangan ng mga dokumento na hindi maaaring baluktutin ang kahulugan ng sinumang panig. Inilatag ni Dr. Narisa Aquino ang listahan ng mga medikal na kagamitan sa mesa. Wala tayong gaanong oras. Ang mga sugatan at may impeksyong bata ay hindi na maaaring maghintay. Pinakinggan ni Remy ang lahat bago magbigay ng buod na may kalmadong tinig. Bukas, hindi tayo magsisimula sa paghingi ng pahintulot na magbukas ng ruta. Nagtinginan ang lahat sa kanya. Magsisimula tayo sa pagpaparamdam sa lahat ng panig na kung tatanggihan nila, ang mga natitirang opsyon ay mas masahol pa para sa lahat. Kinabukasan, ang unang sikat ng araw sa disyerto ay sumisinag sa salamin ng silid pulungan. Kasabay nito, kumalat ang mga tsismis sa diplomatikong sirkulo na ang Pilipinas ay naglalaro ng laro na mas malaki kaysa sa kanyang kakayahan. At habang mas hindi sila pinaniniwalaan, mas tahimik sila. Dahil alam ng delegasyon ng Pilipinas na ang misyong ito ay hindi magtatagumpay sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng bagay na matagal nang hindi pinaniniwalaan ng iba. Ang unang round ng negosasyon ay ginanap sa isang lumang gusali ng gobyerno. Ang mga dingding na gawa sa batong kulay buhangin at ang matataas na kisame ay nagbigay ng isang hindi kapanipaniwalang kalmadong kapaligiran sa silid pulungan na parang hindi pa ito nakasaksi ng matinding pagtatalo. Ngunit nang dumating ang bawat kinatawan, nagbago agad ang kapaligiran. Naroon ang mga opisyal ng seguridad mula sa kalapit na bansa, mga kinatawan ng internasyonal na organisasyon, mga tagapagmasid mula sa Europa, at, mahalaga, ang mga tagapamagitan mula sa iba't ibang network na walang sinumang nangahas na direktang sabihin kung sino ang kanilang kinakausap. Lahat ay magalang, ngumingiti, at nakikipagkamay ng magiliw, ngunit ang kanilang mga tingin ay puno ng pagdududa, halos mahahalata. Nang dumating ang oras upang ilatag ang panukala ng Pilipinas, tumayo si Remy ng walang magarbo na slide, mayroon lamang 12 pahina ng dokumento at 3 set ng mga mapa ng ruta. Hindi dumating dito ang Pilipinas upang utusan ng sinuman, nagsimula siya ng kalmado. Hindi tayo partido sa labanan at hindi tayo dumating para sa kapakinabangang teritorial. Dumating tayo bilang isang bansa na naniniwala pa rin na ang mga humanitarian corridor ay hindi dapat mamatay bago ang mga tao. Ang mga pambungad na salitang iyon ay nagpataas ng ulo ng marami mula sa kanilang mga dokumento. Detalyado niyang ipinaliwanag ang mga prinsipyo ng Channel of Life. Mula sa multilayered at transparent na inspeksyon ng mga kargamento, ang paggamit ng pinagsamang opisyal mula sa iba't ibang panig, ang pagtatakda ng malinaw na oras ng pagpapadala, live na komunikasyon sa satellite, at ang pagbabawal sa paggamit ng mga lugar na tumatanggap ng tulong bilang base para sa mga operasyong militar. Sa sandaling natapos siyang magsalita, mabilis na dumating ang unang tanong. At sino ang maggarantiya na ang mga bagay na ito ay hindi mapapalitan ng kamay sa kalagitnaan? Tanong ng isang kinatawan. Sumagot si Remy nang walang pag-aalinlangan. Walang sinuman ang makapaggarantiya sa pamamagitan ng salita. Ngunit maggarantiya tayo sa pamamagitan ng isang pinagsamang sistema ng inspeksyon at ang pagbubukas ng impormasyon sa maraming saksi. Isang matalim na tinig ang nagtanong muli. At kung may mangyaring pag-atake sa convoy?
Sumagot si Rear Admiral Jenner. Kaya nga kailangan ng window ng oras at mga coordinate na pinagsamang kinumpirma. Kung wala ito, hindi natin papayagan lumabas ang convoy. Ang mga tanong ay patuloy na bumuhos na parang bala. Ang ilan ay nagdududa sa layunin. Ang ilan ay hindi naniniwala na ang lahat ng panig ay susunod. Ang ilan ay nakikita na ang Pilipinas ay nagpapaganda lamang ng imahe. Ngunit ang talagang nagpatahimik sa silid ay ang huling set ng mga dokumento na inilatag ni Remy sa mesa. Ito ang listahan ng mga ospital, mga lugar ng pahinga para sa mga sugatan, at ang bilang ng mga batang nanganganib na mamatay kung hindi makakarating ang gamot sa loob ng 72 oras. Hindi ito mga numero upang pilitin, aniya, kundi mga deadline para sa tunay na buhay ng tao. Kung magtatalo pa rin tayo sa dating paraan, kahit sino pa ang manalo sa papel, ang mga batang ito ay matatalo pa rin. Unti-unting nawala ang maraming ngiti sa silid. Gayunpaman, hindi natapos ang negosasyon ng may kasunduan. Tumayo ang isang kinatawan mula sa isang panig at ipinahayag na ang panukala ng Pilipinas ay interesante ngunit walang muwang bago agad na lumabas ng silid. Agad nagsimulang magligpit ng folder ang iba. Ang ilan ay bumulong sa telepono, ang ilan ay nag-iisip ng malalim na parang matatapos na ang pulong na ito. Ngunit habang iniisip ng lahat na nabigo na ang Pilipinas sa unang mesa pa lamang, bumaling si Remy sa kanyang assistant at nagsabi ng isang pangungusap lamang. Mabuti. Tumingin sa kanya ang assistant ng may pagkalito. Mabuti po? Ngumiti ng bahagya si Remy. At least ngayon, huminto na sila sa pagtingin sa atin bilang tagamasidlang. At sa digmaan na puno ng pagtanggi sa katotohanan, ang unang hakbang sa pagbabago ng laro ay ang iparamdam sa lahat ng panig na mayroon kang lugar sa chessboard. Sa gabing iyon, tila tahimik ang buong lungsod. Ngunit sa loob ng pansamantalang Coordination Center ng Delegasyon ng Pilipinas, puno ito ng tensyon. Walang tigil ang pagtunog ng telepono. Patuloy ang paglabas ng mga naka-encrypt na mensahe. Ang mga balita ay hindi maganda. Gusto ng isang panig na magdagdag ng mga kondisyon sa inspeksyon, humingi ang isa na ipagpaliban ang talakayan ng walang tiyak na oras, nagpadala ang isa ng senyales na hindi siya tutol, ngunit tumangging magbigay ng nakasulat na kumpirmasyon. Lahat ay patungo na naman sa isang dead end. Tahimik na binabasa ni Dr. Risa Aquino ang ulat ng mga sugatan bago dahan-dahang nagsalita. Kung bukas ay wala pa ring pag-unlad, magsisimula ng mag-expire ang ilang gamot na angkop para sa field. Wala na tayong oras na sasayangin. Lumapit ang assistant ni Remy na may nag-aalalang mukha. May panlabas na pressure po. May mga nagtatangkang magpakalat ng balita na ang delegasyon ng Pilipinas ay nakikipagnegosasyon para sa komersyal na benepisyo. Mahinang bumuntong hininga si Rear Admiral Jenner. Ito ang lumang taktika para mawalan ng kredibilidad ang mga tumutulong at saka babagsak ang lahat. Hindi sumagot si Remy. Naglakad lamang siya at tumayo sa harap ng salamin, tinitingnan ang malalayong ilaw ng lungsod. Alam niya na kapag nagsimulang magkaroon ng pagkakataong magtagumpay ang isang misyon, mas maraming tao na ayaw itong magtagumpay ang magsisimulang kumilos. Fake news, financial pressure, distortion ng mga salita lahat ay maaaring gamitin. Halos hating gabi nang tumunog ang espesyal na telepono sa mesa, isang tawag na walang pangalan, akmang sasagutin ng communications officer. Ngunit itinaas ni Remy ang kanyang kamay upang pigilan ito at siya mismo ang sumagot. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng 2 segundo bago may tinig ng isang lalaking nasa edad 40s ang umalingaw-ngaw sa malinaw na Arabic. Seryoso ka pa ba sa daanan na iyon? Pumunta kayo sa warehouse number 7 sa 1:00 ng umaga. Huwag kang magsama ng higit sa 2 tao. Sino ka? Agad na tanong ni Remy. Ang taong gustong malaman kung ang iyong bansa ay may lakas ng loob na gumawa ng higit pa sa pagsasalita, putol ang linya. Nagtinginan ang lahat sa silid kay Remy. Halos tutol agad ang assistant. Baka bitag po. Oo, maaaring, sagot ni Remy. Nag-alok agad si Rear Admiral Jenner na sumama. Ang isa pang pinili niya ay si Ismael Isma Santos, ang Arabic officer na dating nakapagtrabaho sa mga humanitarian network sa mga high-risk na lugar. Eksaktong 1:00 ng umaga, isang ordinaryong kulay abo na sasakyan ang pumasok sa warehouse district sa labas ng lungsod. Kumukurap-kurap ang mga ilaw, hindi matatag. Ang hangin sa gabi ay nagliparan ng buhangin sa bakanteng lote, na tila hindi makatotohanan. Nang makapasok ang 3 sa building number 7, dahan-dahang bumukas ang malaking bakal na pinto mula sa loob.
Tatlong lalaki ang naghihintay sa dilim. Ang isa ay nakasuot ng simpleng suit at nagsabi ng kanyang kaakibat. Ang isa ay nakasuot ng damit na tulad ng isang logistics officer. At ang huli ay may hawak na tablet. Nauna nang nagsalita ang lalaking nakasuit. Ang inyong panukala ay nagpapanlumo sa marami dahil ba ito ay talagang makakatulong sa mga tao o dahil ba ito ay nagdudulot ng pagkalugi sa ilan? Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Parehong dahilan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang tablet kay Remy. Sa screen ay ang tunay na mapa ng mga checkpoint, mga risk point at mga ruta na hindi kailanman inilabas sa publiko na may isang linya ng tala. Kung tatanggapin ng Pilipinas ang kondisyong ito, magbubukas kami ng 6 na oras na window. Nabasa ni Remy ang lahat at dahan-dahang nagtaas ng tingin. Agad niyang nalaman na ang kasunduang ito ay maaaring ang unang pinto patungo sa tagumpay o isang bitag na magpapabagsak sa reputasyon ng Pilipinas. At ang isa sa mga kondisyon ay sapat na matindi upang maging sanhi ng pag-atras ng maraming tao. Sa loob ng tablet, 3 lamang ang pangunahing kondisyon, ngunit ang kondisyon na nagpatahimik sa buong pulong ng delegasyon ng Pilipinas ay ang huli. Ang panig ng Pilipinas ang kailangang pumirma sa pampublikong sertipikasyon na ang convoy ng tulong ay pulos humanitarian nang walang nakatagong militar, politikal, o intelligence na ugnayan. At kung may lumitaw na akusasyon sa huli, ang Pilipinas ang kailangang maging pangunahing magpapaliwanag sa pandaigdigang komunidad. Nangangahulugan iyon na kung may mali, ang Pilipinas ang magiging target ng buong impact. Agad na ibinaba ng isang assistant ang panulat. Ito ay parang ipupwesto natin ang ating sarili sa gitna ng bagyo. Tumango ang humanitarian law expert. At kung may baluktutin ang laro ng sinumang panig sa huli, matinding diplomatikong pag-atake ang mararanasan ng Pilipinas. Kumunot ang noo ni Rear Admiral Jenner. Ngunit kung hindi natin tatanggapin, hindi tayo magkakaroon ng 6 na oras na window na nangangahulugang walang convoy. Tahimik na umupo si Remy sa loob ng ilang sandali. Binuksan niya ang mga dokumento at inihambing ng detalyado ang mga panganib. Bawat slot ay puno ng mga salitang hindi sigurado, walang katiyakan, at maaaring mabigo halos lahat ng ito. Ito ay isang misyon na walang paraan para maging ligtas, anuman ang piliin na landas. Dahan-dahang nagsalita si Dr. Risa Aquino. Kung tatanungin ako bilang doktor, sasabihin ko na dapat nating tanggapin dahil ang buhay ng tao ay hindi na makakapaghintay. Ngunit kung tatanungin ako bilang isang Pilipino, alam ko rin na ito ay napakabigat. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat. Kaya nagpasya si Remy na humingi ng lihim na pulong sa Maynila. Sa pamamagitan ng isang naka-code na linya, ang buong silid ay sarado ang mga kurtina. Maingat na in-scan ng mga teknikal na opisyal ang anumang interference. Nang lumabas ang imahe sa kabilang dulo, lumabas sa screen ang kanyang matataas na pinuno na may seryosong mukha. Iniulat ni Remy ang lahat ng totoo, nang walang pagbabawas sa mga panganib, nang walang pagganda ng mga salita. Ikinuwento niya ang tungkol sa pressure mula sa mga investor, ang nagsisimulang kumalat na balita ng pag-atake at ang kondisyon ng pagpirma na maaaring magpabigat sa Pilipinas mula sa buong mundo. Tahimik ang kabilang dulo sa loob ng ilang sandali bago nagtanong, "Ano ang iniisip mo?" Tiningnan ni Remy ang bawat miyembro ng kanyang koponan bago sumagot ng malinaw at matatag. "Sa tingin ko, kung hindi tayo mangangahas na mangalap, kapag ang panganib na ito ay may kahulugan sa buhay ng tao, wala na tayong karapatang magsalita tungkol sa pagkakawanggawa." Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik muli sa kabilang dulo ng mas matagal. Sa huli, isang pangungusap lamang ang bumalik. Kung tiwala ka na matatag ang sistema, susuportahan ng Pilipinas ang iyong delegasyon. Walang papuri, walang pagpapagaan, mayroon lamang pagtitiwala na mas mabigat kaysa sa lahat ng pasanin. Maaga kinabukasan, nilagdaan ni Remy ang paunang prinsipyo ng mga kondisyon. Ang tinta sa dokumento ay hindi patuyo, ngunit bahagi ng balita ay agad na kumalat. Ang ilang media ay nagsimulang mag-headline na ang Pilipinas ay gumaganap ng pinakamapanganib na papel, habang maraming grupo ng mga investor ang nagsimulang mag-atras ng pera mula sa mga proyekto ng logistic support sa rehiyon, ayon sa orihinal na utos ng lalaking sumigaw sa silid pulungan. Nanginig ang merkado, nagsimulang magtanong ang mga politiko. Sinabi ng ilan na ang Pilipinas ay naglalaro ng apoy, ngunit sa warehouse ng mga medikal na gamit, daan-daang kahon ng gamot ang muling inaayos sa tunay na mga set ng pagpapadala. Dahil nagpasya na ang delegasyon ng Pilipinas
na kahit na umatras ang mundo, hindi nila aatrasin ang kanilang puso mula sa misyong ito. Makalipas ang 38 oras, ang warehouse sa gilid ng hangganan ay ginawang isang ganap na operation center. 14 na truck ang nakahanay, puno ng malinis na tubig, emergency surgical kits, antibiotics, gatas ng sanggol, maliliit na generator, at mga kagamitan para sa paggamot ng paso. Bawat kahon ay may QR code para sa traceability at isang bukas na manifest ng kargamento para sa inspeksyon ng lahat ng panig. Ito ay isa sa mahahalagang kondisyon ng plano ng Pilipinas, hindi lamang ang sabihin kung ano ang nasa loob, kundi ang gawing madali itong suriin ng lahat ng panig at mahirap baluktutin ang impormasyon. Dumating ang mga kinatawan mula sa maraming bansa upang magmasid, ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi nagpakita ng kumpiyansa. Marami pa rin ang naniniwala na ang convoy ay hindi kailanman talagang makakakilos. Ang ilan ay may dala pang saloobin ng mga taong naghihintay ng pagkabigo sa halip na tumulong. Kasabay nito, sa labas ng ligtas na lugar, nagsimulang magtipon ang mga independent journalist at photographer. Ang balita tungkol sa delegasyon ng Pilipinas na posibleng makapagbukas ng ruta ay mabilis na naging pangunahing headline. At doon nagsimula ang maruming laro. Malapit nang umalis ang convoy. Isang opisyal ang tumakbo papasok sa command tent na namumutla. May leak clip po sa social media, aniya. Sinasabi na may kahina-hinalang kahon na nakasama sa truck number 6. Agad na natigilan ang lahat. Kung totoo ang balitang ito, matatapos ang lahat sa 1 minuto. Kung peke ang balitang ito ngunit hahayaan, maaaring masuspinde ang convoy. Agad na iniutos ni Remy ang pagsasara ng lugar para sa inspeksyon. Inilabas ang truck number 6 sa ilalim ng tingin ng mga internasyonal na tagamasid at live broadcast cameras. Binuksan ng mga opisyal ang bawat kahon, bawat layer. Ang bulungan sa lugar ay umalingaw-ngaw na parang pugad ng bubuyog. Ang ilan ay nagsimulang magpadala ng urgent news. Ang ilan ay naglakas loob na kumuha ng anggulo na mukhang kahina-hinala. Isang kahon ang binuksan, sa loob ay mga surgical equipment. Ang isa pa ay mga IV drip set. Ang isa pa ay bagong surgical gauze. Walang anumang abnormal na item. Ngunit bago pa man makahinga ang lahat ng lubos, isa pang communications officer ang pumasok na may bagong balita. May peking account na naglabas ng dokumento na nagsasabing lihim na nakipagkasundo ang Pilipinas sa isang panig. Mahigpit na kinagat ni Rear Admiral Jenner ang kanyang ngipin. Hindi lang niya gustong pigilan ang convoy. Gusto niyang sirain ang ating kredibilidad. Kaya nagpasya si Remy na gawin ng isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Lumabas siya sa harap ng media cameras ng mag-isa, nang hindi naghihintay ng tanong. Itinaas niya ang dokumento ng manifest ng kargamento at ang balangkas ng kasunduan upang ipakita sa publiko, kasabay ng pag-iimbita sa lahat ng inspecting party na tumayo at magpatunay doon mismo. Hindi sasagutin ng Pilipinas ang mga tsismis ng maikling pagtanggi. Sasagutin natin ang ebidensya na maaaring suriin ngayon. Ang kilos na iyon ay agad na bumago sa laro. Dahil habang mas transparent sila, mas nahihirapan ang mga nagpapakalat ng fake news. Maraming tagamasid ang nagsimulang baguhin ang kanilang tingin sa delegasyon ng Pilipinas mula sa pagdududa tungo sa maingat na pagtanggap. Nang handa na ang lahat, 4 na oras at 15 minuto na lamang ang natitirang oras sa ligtas na window. Binuksan ng mga opisyal ang unang checkpoint. Nagsimulang umaling mahigpit na hawak ni Dr. Risa Aquino ang kanyang medical bag. Anupat na mutla ang kanyang mga buko-buko. Hindi lamang ito ang pagpapalabas ng 14 na truck, kundi isang pagsubok kung mayroon pa bang espasyo sa mundo para sa mapagkakatiwala ang pagtitiwala. At walang nakakaalam kung gaano pa karaming mas mabibigat na hadlang ang naghihintay sa unahan pagkatapos ng unang checkpoint. Ang convoy ay nakalusot sa unang checkpoint nang hindi ka panipaniwala. Nagkaroon ng paulit-ulit na tunog ng radyo, nag-uulat ng mga coordinate ng tumpak sa bawat section. Ang bawat truck ay nagpapanatili ng distansya ayon sa plano. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumisinag sa bakal na katawan ng mga truck, anupat nakakasilaw, ngunit walang nagrereklamo. Alam ng lahat na ang katahimikan sa simula ay hindi nangangahulugang tapos na ang panganib. Ito ay maaaring ang katahimikan bago ang bagyo. Nagsimula ang problema sa pangalawang checkpoint na siyang pinakamadetalyadong punto ng inspeksyon ayon sa orihinal na kasunduan na itinakda lamang sa 40 minuto. Ngunit sa sandaling pumasok ang unang truck sa inspection area,
ang mga opisyal sa isang panig ay nagbigay ng kahilingan para sa karagdagang espesyal na inspeksyon na sinasabing may bagong impormasyon ng intelligence tungkol sa pagpasok ng mga ipinagbabawal na bagay. Kung tatanggapin natin ang kondisyong ito, hindi tayo magkakaroon ng sapat na oras, sabi ni Rear Admiral Jenner sa radyo mula sa command vehicle. Kung hindi natin tatanggapin, may karapatan silang ihinto ang convoy, sagot ng legal officer. Iyon ang perpektong bitag. Sumang-ayon na mag-inspect pa, madedelay ang convoy at manganganib na lampas sa window ng oras. Tumanggi na mag-inspect, aakusahan ang convoy na hindi transparent. Humingi si Remy ng direktang pag-uusap sa pinuno ng checkpoint. Sa gitna ng maalikabok na bakuran na puno ng mga sundalo at tagamasid, lumapit siya ng kalmado kahit na ang oras sa screen ay nagbibilang pababa na lamang sa higit 3 oras. Binabago ninyo ang mga kondisyon sa kalagitnaan ng daan, sabi niya. Sumagot ang lalaki nang walang pag-aalinlangan. Nagbago ang sitwasyon, kaya kailangan din nating magbago. At kung hindi makalusot ang convoy na ito, magkukulang ang ospital ng backup na kuryente at emergency na gamot ngayong gabi. Ang tungkulin ko ay seguridad. Tinitigan ni Remy ang kanyang mga mata sa loob ng 2 segundo bago nagsalita ng pangungusap na nagpatahimik sa mga nakapaligid. Sige, kung gayon, mag-inspect tayo ng higit pa. Ngunit sa isang bukas na paraan, live na i-broadcast sa harap ng lahat ng tagamasid at i-record ang pangalan ng nag-utos ng inspeksyon kasama ang opisyal na oras. Kung madedelay ang convoy anupat hindi makakarating ang mga kagamitan sa oras, malalaman nating lahat kung sino ang nagpasya at paano. Bahagyang nagbago ang mukha ng lalaki. Hindi niya inaasahan na sasagot siya ng ganito dahil kung nagreklamo ang Pilipinas, maaaring masabi pa niya na hindi nakikipagtulungan ang kabilang panig. Ngunit nang sumang-ayon ang Pilipinas na mag-inspect pa at iginiit ang ganap na transparency, bumalik ang responsibilidad sa kanya. Nagsimula ang inspeksyon sa gitna ng maraming kamera. Muling binuksan ang mga kahon, muling niskan ang mga dokumento at sinuri ang numero ng ilang kagamitan. Habang tumatagal ang inspeksyon, mas lalong nagiging tensyonado ang kapaligiran. Nakakuyom ang kamay ni Dr. Risa Aquino sa loob ng sasakyan. Patuloy niyang tinitingnan ang relo at iniisip ang mga bata sa emergency room sa destinasyon na maaaring wala ng oras para maghintay hanggang bukas. Pagkatapos, biglang may sumabog na tunog mula sa malayo. Hindi sapat na malapit upang direktang maapektuhan ang convoy, ngunit sapat na malapit upang mapatigil ang maraming opisyal, sapat na malapit upang maging dahilan para agad na isara ang ruta. Lahat ng radyo ay nagkakagulo, nagkakasama ang mga ulat. Kumalat ang alikabok sa hangin. Ang ilang tagamasid ay umatras ng takot. Ang pinakahuling truck ay biglang preno, anupat umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong na dumulas sa kalsada. Sa sandaling iyon, lahat ay nakasalalay sa manipis na hibla. Kung magpasya ang checkpoint na isara ang ruta, tapos ang misyon. Kung magpanik ang convoy, bagsak ang misyon. Kung may panig na gagamitin ang pagkakataong ito upang akusahan ang kabilang panig, agad na mamamatay ang apoy ng pagtitiwala na sinimulan ng Pilipinas. At sa sandaling iyon na tila humihinga ang buong mundo, ginawa ni Remy ang hindi inaasahan ng sinuman. Sa halip na umatras sa sasakyan o hayaan ang mga opisyal ng seguridad na mamahala, umakyat si Remy at tumayo sa bakal na baitang sa gilid ng unang truck. Kinuha niya ang megaphone mula sa communications officer at nagsalita sa gitna ng magulong bakuran. Lahat ng panig, huminto. Hindi pa sira ang convoy na ito. Ang kanyang tinig ay hindi ang pinakamalakas, ngunit ang pinakamatatag. Agad na napatingin ang maraming tao, kasama na ang pinuno ng checkpoint na malapit ng mag-utos ng pansamantalang pagsasara ng lugar. Ang pagsabog na iyon ay nangyari sa labas ng coordinate ng convoy. Patuloy niya, kung sinuman ang may impormasyon na nakakaapekto sa seguridad ng daanan na ito, mangyaring ipaalam agad sa pinagsamang tagamasid. Ngunit hanggat walang kumpirmadong impormasyon, ang kasunduan ay nananatili sa bisa. Ang mga salitang iyon ay simple ngunit matalim dahil ibinalik nito ang lahat sa napagkasunduang balangkas sa halip na hayaan ang pagkabigo na sakupin ang rason. Isang tagamasid mula sa isang internasyonal na organisasyon ang mabilis na nagkumpirma sa pamamagitan ng mikropono. Sa kasalukuyan, walang impormasyon na direktang binantaan ang convoy. Idinagdag ng isa pa, ang inspeksyon ay maaaring magpatuloy. Unti-unting lumuwag ang kapaligiran.
Malakas na bumuntong hininga ang pinuno ng checkpoint bago tumango upang ipagpatuloy ang proseso habang ang relo ay patuloy na gumagapang ng malupit. Sa huli, natapos ang espesyal na inspeksyon ng walang nakitang anomalya, ngunit ipong oras at 5 minuto na lamang ang natitirang oras sa ligtas na window. Ang natitirang distansya ay kailangang dumaan sa pinakasensitibong bahagi ng ruta. Bumaling si Rear Admiral Jenner at nagtanong, "Magpapatuloy ba tayo?" Hindi ito tanong dahil sa hindi niya alam ang kanyang tungkulin, kundi tanong dahil mula sa puntong ito, halos doble ang panganib. Tiningnan ni Remy ang mapa sa tablet bago bumaling at tiningnan ang lahat ng 14 na track. Alam niya na hindi lamang mga kagamitan sa pagliligtas ng buhay ang nasa loob, kundi ang sagot ng mundo sa isang mahalagang tanong. Maaari pa bang tulungan ng tao ang kapwa-tao sa gitna ng pagkakawatak-watak? Magpatuloy, sagot niya. Muling umandar ang convoy. Sa pagkakataong ito ng bahagyang mas mabilis kaysa sa simula, ngunit nananatili pa rin sa loob ng ligtas na balangkas. Nagsimulang magbago ang kulay ng langit, unti-unting dumilim ang sikat ng araw sa hapon at naging kulay kahel. Ang daan sa unahan ay tila hindi karaniwan ng haba na parang hindi kailanman makakarating. Sa loob ng ambulansya na kasama ng convoy, muling sinuri ni Dr. Risa Aquino ang mga kagamitan. Nagtaas siya ng tingin nang marinig ang radyo na nag-uulat na nagpadala ng mensahe ang destinasyong ospital. Kulayan na ng fuel ang backup generator para hindi na aabot ngayong gabi. Sana makarating bago lumubog ang araw. Ang mensahe na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng sasakyan. Walang nagsalita ngunit alam ng lahat na ngayon, hindi lamang sila nakikipagkumpetensya sa kalaban, hindi sa politika, hindi sa fake news. Nakikipagkumpetensya sila sa tunay na oras ng buhay. At sa unahan, sa huling punto bago pumasok sa handover area, mayroon pang isang checkpoint na wala sa anumang dokumento noon, isang checkpoint na nagmula lamang sa purong takot ng tao. Malapit nang lumubog ang araw nang makarating ang convoy sa huling sektor bago ang handover area. Inasahan ng lahat na makakita ng mga opisyal ng inspeksyon o mga hadlang na handa nilang harapin, ngunit ang imahe na lumitaw sa harap nila ay nagpatahimik kay Remy sa loob ng isang sandali. Isang batang lalaki na hindi lalagpas sa 2 taong gulang ang nakatayo sa gitna ng maalikabok na kalsada sa harap ng unang truck, mag-isa. Napakapayat niya. Ang kanyang mga damit ay may maraming punit at may hawak siyang isang maliit na puting tela sa kanyang kamay. Agad na nagpreno ang truck, anupat kumalat ang alikabok sa buong convoy. Tumigil ang buong hanay. Naghanda agad ang mga opisyal ng seguridad na bumaba ng sasakyan, ngunit sumigaw si Dr. "Risa, wag ninyo siyang takutin muna," hindi tumakas ang bata. Tumayo lamang siya nang nanginginig at itinuro ang kaliwang bahagi ng kalsada. Doon ay may kalahating gibang gusali at isang maliit na grupo ng mga tao na kumakaway mula sa malayo, tila matagal nang humihingi ng tulong ngunit walang nakakakita. Mabilis na isinali ni Ismael ang hiyaw mula sa kabilang panig. Sabi niya, may nakulong siyang nakababatang kapatid sa loob. Marami pang sugatan. Nakita niya ang convoy na ito kaya tumakbo siya upang pigilan. Sa sandaling iyon, muling hinamon ang buong plano dahil malinaw na itinatakda ng kasunduan na ang convoy ay dapat munang pumunta sa pangunahing handover point nang walang paghinto sa kalagitnaan upang bawasan ang panganib. Ngunit sa harap ng tunay na mga sugatan na nasa ilang daang metro lamang, ang basta na lamang pagdaan ay halos imposible para sa tao. Tiningnan ni Rear Admiral Jenner ang oras at nagsalita ng may tensyon. "Kung hihinto tayo, maaaring hindi tayo makarating sa pangunahing punto sa oras." Agad na sumagot si Dr. Risa. "Ngunit kung hindi tayo hihinto, maaaring hindi na sila makakaligtas ngayong gabi." Nagsimulang magtalo ng mahina ang ilang opisyal dahil hindi lamang ito isyu ng damdamin, kundi maaaring maging sanhi ng pagkabigo ng buong misyon kung lalabas ang convoy sa napagkasunduang balangkas. Mabilis na binuksan ni Remy ang mapa bago nagpasya na agad na hatiin ang convoy, isang ambulansya at ang pangkat ni Dr. Risa ang lumabas upang tumulong doon sa loob ng 15 minuto. Ang pangunahing convoy ay nanatiling handa na umandar agad pagbalik nila. 2 tagamasid ang sumama rin, nagre-record ng bawat hakbang. Iyon ay isang mapanganib na desisyon, ngunit napanatili ang prinsipyo ng transparency. Bumaba si Dr. Risa mula sa sasakyan kasama ang 3 pang opisyal. Mabilis na tumakbo ang batang lalaki, nagpakita ng daan patungo sa mga guho ng gusali. Ang lahat ng nasa pangunahing convoy ay nakaupo.
Tinitingnan ang relo na may kaba. Ang 1 minuto ay tila 1 oras. Pagkalipas ng 2 minuto, bumalik ang pangkat ni Dr. Risa kasama ang isang batang babae na walang malay, isang matandang lalaki na malubhang sugatan, at 2 babae na halos hindi na makalakad. Umakyat si Dr. Risa sa sasakyan na humihingal. Ito muna ang kaya nating tulungan. Kailangan nating ihatid agad ang pangunahing kargamento. Nakatayo ang batang lalaki, nakatingin sa convoy na may namumulang mga mata. Wala siyang sinabi, ngunit dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay na parang nagpapasalamat sa buong mundo sa pamamagitan ng convoy na ito. Ang imahe na iyon ay hindi sinasadyang naitala ng kamera ng tagamasid at walang sino man sa panahong iyon ang nakakaalam na ito ay magiging imahe na magpapabago sa opinyon ng mundo sa loob ng ilang oras. Dahil lang makarating ang huling kargamento, ang naghihintay ay hindi lamang mga opisyal, kundi ang huling pagsubok na ang Pilipinas ay hindi lamang nagbukas ng daanan ng truck. Ang Pilipinas ay nagbubukas ng daanan para sa puso ng tao upang hindi mamatay bago ang digmaan. Nang papalapit ang convoy ng Pilipinas sa pangunahing handover point, ang huling sikat ng araw ay unti-unting nawawala sa horizon. Patuloy ang ulat ng radyo, maikli ngunit matatag, na parang bawat salita ay hinalaw mula sa ilang araw na pressure. Truck 1, narating ang destinasyon. Truck 2 pumasok sa lugar. Ang mga opisyal ng pagtanggap ay handa na may berde na ilaw mula sa huling checkpoint. Sa sandaling makadaan ang unang truck sa bakal na gate patungo sa ligtas na lugar, halos sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang buntong hininga ng ginhawa sa lahat ng sasakyan. Ang ilan ay pumikit, ang ilan ay mahigpit na nakahawak sa manibela, na pagtanto lamang na namamanhid na ang kanilang mga kamay. Kinailangan ni Dr. Risa Aquino na sumandal sa upuan sa loob ng 2 segundo bago mabilis na bumaba upang pangasiwaan ang paglilipat ng mga pasyente at gamot. Ang warehouse ng pagtanggap sa loob ng lugar ay hindi malaki, ngunit puno ng mga medikal na opisyal na naghihintay nang halos hindi makapaniwala. Marami ang tumakbo upang tumulong sa pagbaba ng mga kargamento sa sandaling bumukas ang pinto ng truck. Mabilis na ipinasa ang mga IV drip, generator, burn treatment kits at gatas ng sanggol. Hinawakan ng isang lokal na doktor ang kamay ni Dr. Risa Aquino ng mahigpit. Akala namin hindi na aabot. Maikling sumagot si Dr. Risa, dapat na ngayong gabi. Sa kabilang sulok, nakatayo si Remy, nakikipag-usap sa mga internasyonal na tagamasid at mga kinatawan mula sa iba't ibang panig na dumating ng mabilis. Dahil ang balita na matagumpay na nakalusot ang convoy ng Pilipinas sa lahat ng checkpoint ay nagsimula ng umalingaw-ngaw sa buong rehiyon. At nangyari ang hindi inaasahan ng sinuman. Lumapit sa kanya ang pinuno ng coordinator mula sa isa pang channel na may 2 pahina ng dokumento. Kung handa pa rin ang Pilipinas, may alok kami na magbukas pa ng isang round ng window ng oras bukas. Tinitigan siya ni Remy ng kalmado. Bakit? Direktang sumagot ang lalaki. Dahil ngayon, nakita na ng lahat na talagang gumagana ang inyong sistema. Ang pangungusap na iyon ay simple ngunit mabigat, na parang ang bakal na pinto na dating sarado ay nagsisimulang bumukas ng dahan-dahan. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang clip ng batang lalaki na humaharang sa sasakyan at humihingi ng tulong, kasama ang mga larawan ng pangkat ng medikal ng Pilipinas na bumaba upang tumulong na may kumpletong transparent na proseso. Ang agos sa online na mundo ay mabilis na bumaligtad. Mula sa pagtawa ng marami na ang Pilipinas ay nagpapaganda lamang ng imahe, ito ay naging tanong kung bakit ang isang bansang hindi superpower ay nakagawa ng hindi magawa ng mga malalaking manlalaro. Sa Dubai, ang investor na nag-utos ng pag-atras ng lahat ng pamumuhunan ay nakatayo, tahimik na pinapanood ang parehong balita sa screen. Walang sinuman sa silid pulungan ang nangahas na magsalita. Ang mga larawan ng convoy ng Pilipinas, ang mga larawan ng maraming panig na opisyal na magkakasamang nag-iinspeksyon, at ang larawan ng batang may puting tela ay nagpapatunay sa bagay na ayaw niyang tanggapin. Maaring nagkamali siya sa pagtatasa. Ilang minuto ang lumipas, nakatanggap ang kanyang assistant ng tawag mula sa isang logistics partner sa rehiyon na nag-uulat na kung magpapatuloy ang rutang ito, lubos nitong babaguhin ang equation ng pagtitiwala sa humanitarian at economic field. Dahan-dahang umupo ang lalaki. Magpadala ng bagong ulat, sabi niya sa mahinang tinig, handa kaming suportahan. Sa ligtas na lugar, pinanood ni Remy na matagumpay na naibaba ang huling truck.
Hindi pa siya lubos na ngumingiti dahil hindi pa tapos ang misyon, ngunit alam na niya na ang pinakamahalagang bagay ay nangyari na. Hindi nabigla ang mundo dahil magaling magsalita ang Pilipinas. Nabigla ang mundo dahil ginawa ng Pilipinas ang tila imposible na magkaroon ng tunay na hugis sa harap ng lahat. Kinabukasan ng umaga, puno ang mga front page ng maraming bansa ng parehong larawan. Ang convoy ng tulong sa ilalim ng pinagsamang sistema ng inspeksyon na dinisenyo ng Pilipinas at ang larawan ng batang may puting tela na naging simbolo ng pagkakawanggawa sa gitna ng mga guho ng digmaan. Nagsimulang gumamit ng magkakatulad na salita ang maraming news station na tila hindi nagkasundo na ang Pilipinas ay nagbukas ng ruta na akala ng mundo ay imposible. Sa Maynila, puno ang news conference room ng Department of Foreign Affairs tulad ng dati. Walang tigil ang pagtatanong ng mga reporter, habang sa ibang bansa, nagsimulang seryosong magtalakayan ang mga eksperto sa patakaran at humanitarian tungkol sa posibilidad na ang modelo ng Pilipinas ay maging bagong template para sa pamamahala ng tulong sa mga lugar ng labanan kung saan ang mga magkakasalungat na panig ay lubos na hindi nagtitiwala sa isa't isa. Ngunit para kay Remy, ang tunay na tagumpay ay wala sa papuri o mga headline. Ito ay nasa maikling mensahe mula sa destinasyong ospital na ipinadala sa kanya kinabukasan ng umaga. Gumagana na ang generator. Ang unang batang inoperahan ay nakaligtas sa gabi. Binasa niya ang lahat at tahimik sa loob ng ilang sandali bago ipasa kay Dr. Risa Aquino. Humugot ng malalim na hininga si Dr. Risa, anupat bahagyang nanginginig ang kanyang balikat at pumikit sa loob ng maikling sandali na parang pinayagan lamang niya ang kanyang sarili na mapagod. Gayunpaman, ang malaking tagumpay ay mabilis na nagdala ng pagtutol. Ang ilang panig ay nagsimulang subukang agawin ang kredito. Ang ilan ay nagsabing ang tagumpay na ito ay nagmula sa mga kondisyon na inilatag nila mula pa sa simula. Ang ilang media ay nag-atake na ang Pilipinas ay nagpapataas ng kanyang papel ng higit sa kanyang kakayahan sa sensitibong geopolitical field. Nang tanungin tungkol dito sa isang live press conference, sumagot lamang si Remy, kung may sinumang gustong makakuha ng karagdagang kredito, hindi kami tutol basta't mananatiling bukas ang daanan na ito at makakarating ang mga kagamitan sa mga tao. Ang sagot na iyon ay muling nagpatahimik sa maraming panig dahil pinutol nito ang laro ng politika sa pinakasimpleng paraan. Hindi inagaw ang kabutihan, ngunit hindi rin pinayagan ang sinuman na isara ang daan. Pagkatapos, sa isang emergency international meeting, nagmungkahi ang mga kinatawan mula sa maraming bansa na palawakin ang sistema ng inspeksyon ng Pilipinas sa susunod na round ng convoy. Ang ilang bansa na dating nag-aalangan ay nagsimulang mag-alok ng teknikal na suporta at medikal na kagamitan, habang maraming internasyonal na non-governmental organization ang nagpahayag ng kanilang pagbalik sa pagsuporta sa pondo matapos makita na mayroon talagang mapagkakatiwala ang istruktura. Kahit ang investor na dating nag-utos ng pag-atras ng pamumuhunan ay kinailangan na bawiin ng maingat ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng isang bagong deklarasyon na ang pondo ay handang isaalang-alang ang pagsuporta sa mga humanitarian channel na may mahigpit at neutral na sistema ng inspeksyon. Binasa ng assistant ang deklarasyon sa kanya ng dahan-dahan bago nagtanong, "Gagamitin po ba ninyo talaga ang salitang isaalang-alang?" Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang sandali bago sumagot, baguhin ito sa handang suportahan. Kasabay nito, sa aktwal na operation area, nagsimula ng ihanda ang pangalawang set ng mga sasakyan at may mga opisyal mula sa maraming bansa na dumating upang pag-aralan ang sistema ng Pilipinas ng personal. Ang tanong ng mundo, 2 araw na ang nakalipas ay, magagawa ba ito ng Pilipinas? Ngunit ngayon, nagbago na ang tanong. Ito ay naging, bakit hindi nangahas ang iba na gawin ang ginawa ng Pilipinas mula pa sa simula? At para sa maliit na delegasyon na ito, hindi iyon tagumpay ng isang bansa laban sa isa pa, kundi tagumpay ng ideya na ang neutralidad ay hindi pagiging walang ginagawa. Ito ay ang lakas ng loob na tumayo sa gitna nang hindi iniiwan ang sinuman. 3 araw pagkatapos ng matagumpay na unang convoy, ang humanitarian corridor na isinulong ng Pilipinas ay hindi na lamang isang pansamantalang daanan. Unti-unti itong naging mekanismo na tinatanggap ng maraming panig, hindi pa man lubos, ngunit hindi na matanggihan. Ang ikalawa at ikatlong set ng mga sasakyan ay nagsimulang kumilos
ayon sa plano. Ang pinagsamang sistema ng inspeksyon ay pinahusay mula sa mga tunay na aralin at ang mga medical team mula sa iba't ibang bansa ay nagsimulang mag-coordinate sa lugar nang may pagtitiwala na wala pa noon. Ngunit ang huling eksena ng kuwentong ito ay wala sa silid pulungan, wala sa malalaking headline ng balita at wala sa deklarasyon ng sinumang pinuno. Nangyari ito sa isang maliit na field hospital na muling may kuryente mula sa generator ng unang convoy. Pagod na tiningnan ni Dr. Risa Aquino ang mga kama ng pasyente bago huminto sa kama ng isang batang babae. Ang batang iyon ay ang nakababatang kapatid ng batang lalaki na humarang sa truck noong araw na iyon. Ngayon, gising na siya. Bagaman mahina pa, nakadilat na ang kanyang mga mata na may mas matingkad na tingin kaysa dati. Sa sulok ng silid, nakaupo ang batang lalaki, mahigpit na nakayakap sa parehong puting tela. Nang makita niya si Dr. Risa Aquino, mabilis siyang tumayo at bumulong ng isang bagay. Isinalin ni Ismael na nakatayo malapit ang sinabi niya. Sabi niya, noong araw na iyon, akala niya kung walang hihinto sa sasakyan, mawawala ang kanyang kapatid at ang kanyang tahanan ng sabay. Ngunit nang makita niya ang bandila ng Pilipinas sa manggas ng mga medical team, naramdaman niya na talagang may nakakakita sa kanya. Pinakinggan ni Dr. Risa Aquino at nanatiling walang imik sa loob ng ilang sandali. Sa labas, naghahanda si Remy para sa pulong sa pagpaplano ng susunod na ruta. Bagaman matagumpay ang unang misyon, nagsisimula pa lamang ang tunay na trabaho. Alam niya na hindi pa tapos ang digmaan. Nandoon pa rin ang kahinaan at maaaring magsara ang daanan na ito anumang oras kung tatalikuran muli ng mundo ang pinagsamang pagsisikap. Bago pumasok sa pulong, tumigil siya at tiningnan ang kalangitan sa gabi sa ibabaw ng lugar na nawasak. Walang flash, walang papuri, mayroon lamang tuyong hangin at malalayong tunog ng mga taong naglilipat ng gamot. Lumapit ang assistant na may pinakabagong balita. Tinatawag po ng dayuhang media ang misyon na ito na Philippine Corridor. Bahagyang umiling si Remy. Huwag nating gawin itong sa Pilipinas lamang, sagot niya. Gawin natin itong para sa lahat ng naniniwala pa rin na ang tao ay dapat makarating sa kapwa-tao. Kinabukasan ng gabi, inilabas ang isang bagong magkasanib na pahayag na nagkukumpirma ng pagpapalawak ng humanitarian cooperation batay sa modelo na sinimulan ng Pilipinas. Maraming tao sa mundo ang maaaring alalahanin ang pangyayaring ito bilang isang matapang na tagumpay sa diplomatiko. Ngunit para sa mga nasa lugar, mas simple ang kahulugan nito. Sa gabing iyon, may ilaw para sa operasyon, may gamot para sa mga bata, may tubig para sa mga sugatan, at may ebidensya na sa gitna ng brutal na pagkakawatak-watak, may isang bansa na piniling umabot ng tulong nang hindi muna nagtatanong kung sino ang karapat-dapat tulungan. Nagsimula ang kuwento sa isang malamig na utos na iatras lahat ng pamumuhunan, agad-agad, ngunit nagtapos ito sa isang katotohanan na mas nakakaantig sa mundo. Dahil sa araw na maraming tao ang umatras ng pamumuhunan, umatras ng sarili, at umatras ng puso mula sa pag-asa, ang delegasyon ng Pilipinas ay gumawa ng kabaligtaran. Nagbukas sila ng daan, nagbukas ng mga pinto, at pinakamahalaga, nagbukas ng puso ng buong mundo upang muling maniwala na ang tunay na pagkakawanggawa ay maaaring manalo laban sa kawalan ng pag-asa. Mula sa utos ng pag-atras ng pamumuhunan na puno ng kawalan ng pag-asa tungo sa humanitarian corridor na matagumpay na nabuksan ng Pilipinas, hindi lamang ito umantig sa politika ng mundo, kundi umantig din sa puso ng buong mundo. Kung nakikinig ka hanggang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-type ng salitang pag-asa sa comments. Kung naniniwala ka na sa pinakamadilim na araw ng mundo, ang pagkakawanggawa ay nananatiling may kapangyarihan.